What's up mga idol, Animac Tagalog Recap ay heto na naman nga uli para ipagpatuloy ang naudlot na kwento ni Yuto, ang ating gwapong bida na pinag-aagawan ng mga babae sa ibang mundo. Pero bago yun ay kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay baka naman pahit na din ng bell icon para updated ka lagi sa mga bago ko pang video. Yun na nga tara, let's na at simulan na natin. Ngayon nga ay inaalala yan ni Yuto si Ingrid na gumawa ng mga bagay na gawa sa salamin. Habang gumagawa ay hinihipan ni Yuto ang isang tubo. Maya-maya ay niyaya niya si Ingrid na subukan din ito. Nag-alangan naman ito nung una dahil galing na nga ito sa bibig ni Yuto, dahil siguro ito sa tinatawag nila na hindi direktang halik, pero dahil ayaw niyang masayang ang pagkakataon ay ginawa niya pa rin ito. Inaalalayan naman siya ni Yuto sa likod kaya nagsimula na namang maglayag ang isip niya, na mukhang hindi maganda ang kinahinatnan pero ewan ko lang kung ganun din ang tingin niyo. Kasunod naman nito ay isang kalbo ang nagpatawag ng meeting na hindi kasama si Yuto. Pinahayag ng kalbo na salamat kay Yuto at ang kanilang clan ay patuloy na lumalakas at nananalo sa mga digmaan, kaya dapat namang magkaroon si Yuto ng oras para makapag-relax. Sinabi din nito na nahanda na niya ang pagbabakasyonan ni Yuto. Dinagdag pa nito na magandang pagkakataon nila ito para mas lalo pang mapalapit kay Yuto. Bigla namang naglabas ng tila masamang aura ang mga babae pagkarinig nito, na akala mo'y sasabak uli sa isang labanan, samantala napatawag naman si Mitsuki kay Yuto dahil nakaramdam ng tila hindi magandang pangitain. Patunay lang iba nga talaga ang talas ng instinct ng mga babae. Kalaunan nga ay nasa bakasyonan na sila at nagre-relax sa paliguan. Habang nag-uusap sila Felicia ay tila may napagkasunduan ang mga ito na masamang plano. Maya-maya nga ay nagulat na nga lang si Yuto nang lumapit ang mga ito sa kanya at iminungkahe na sila na ang maglilinis sa kanya. Ayaw niya sanang pumayag nung una dahil sigma rin siya kagaya natin mga idolo, pero dahil mga babae ito kaya siguradong hindi siya mananalo ay hinayaan niya na lang ang mga ito. Sinimulan na nga nila rin at Felicia ang paglilinis sa kanya, habang sila Linnea at Ingrid ay ayaw namang mapag-iwanan kaya sumali na din sa laban sa paglilinis pala kay Yuto. Kalaunan nga ay hindi na kinaya ni Yuto ang napakasaya napakahirap na sitwasyon kaya tumalsik na lang ang ketchup sa ilong niya. Matapos nga ang bangungot na dinanas ni Yuto sa kamay nila Felicia and friends, ay nagpasya siyang disiplinahin ng mga ito. Sumagot naman ang mga ito na gusto lang nilang pagsilbihan siya, dahil naman dito ay pinagbigyan niya ang mga ito na alagaan siya na parang hari hanggang sa matapos ang kanilang bakasyon. Sa isang kondisyon nga lang na kailangan magsuot sila ng damit, pumayag naman ang mga ito saka sinabing sisimulan nila ito sa pagmamasahe sa kanya. Maya-maya nga ay tila nagising na nga ang halimaw na natutulog sa loob ng mga ito at sabay-sabay na sinunggaban si Yuto na akala mo'y nag-aagawan sa rasyon ng pagkain, habang may isa namang mukhang clown ang masayang sumasayaw sa tabi. Kasunod nito'y nakabalik na si Yuto na halatang hindi pa rin nakaka-move on sa bangungot na dinanas niya sa kanyang bakasyon. Maya-maya naman ay sinalubong siya ni Linnea para ipaalam sa kanya na buhay pa din daw si Stain 4. Lumalabas na nagawa pa rin itong makaligtas sa nakaraan nilang laban, basta nga talaga masamang damo ay may siyam na buhay. Sinabi naman ni Yuto na hindi pa rin ito mananalo sa kanila dahil mayroon silang malalakas na kasama. Naglalakad naman ngayon si Yuto kasama si Felicia nang biglang dumaan ang malakas na hangin kaya biglang tumaas ang kortina ni Felicia. Tiningnan niya si Yuto pero hindi pala ito nakatingin sa kanya kaya hindi nito natanaw ang langit. Gumusot naman ang mukha ni Felicia na halos hindi na madrawing. Hindi ko nga lang alam kung bakit kayo guys. Ano kaya sa tingin nyo ang dahilan kung bakit sumimangot ang mukha ni Felicia? Tinanong naman siya ni Yuto pero sumagot lang siya mukhang lalag natin lang siya. Kinagabihan na may kausap ni Yuto si Mitsuki na kanyang jowa sa tunay niyang mundo. Nagbatian sila ng maligayang Pasko. Nagtanong naman si Yuto kung ano kaya ang magandang ibigay na regalo mundo niya ngayon. Sinabi na naman ni Mitsuki na bakit hindi niya lang siya mismo ang gumawa nito. Sinang-ayuna naman ni Yuto ang suwestyon niyang ito. Kinabukasan na may dumating si Ingrid na mukhang galit na galit. Nangako pala si Yuto na tuturuan niya ito ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinatahan naman siya ni Yuto sa kahinatak palabas. Matapos nito'y nasa gawaan na sila. Dito nga ay sinabi ni Yuto na gusto niya sanang gumawa ng panregalo kanila rin at Felicia dahil parating na ang birthday ng mga ito. Lalo namang nagdabog si Ingrid pagkarinig nito. Sinabi naman ni Yuto na huwag na siyang magalit sa kanya lalo na't silang dalawa lang ngayon ang magkasama. Napagtanto naman ni Ingrid na magandang pagkakataon niya ito para makita siya ni Yuto bilang isang babae. Sinimulan na nga nila ang paggawa at dito nga ay sinubukan ni Ingrid na makuha ang atensyon ni Yuto. Pinagmalaki niya ang kanyang hinaharap pero si Yuto ay sobrang manhid na para bang naturukan ng anesthesia.
Hindi naman sumuko si Ingrid at sinubukan pa ito sa pangalawang pagkakataon, tila naman nakakita ng multo ang naging reaksyon ni Yuto, pat pinagsabihan si Ingrid, habang si Ingrid naman ay sumagot lang na masyado kasing mainit sa pinaggagawaan nila at isa pa ay silang dalawa lang naman ang nandito, nilapitan naman siya nito na seryoso ang mukha, kaya tila nagkaroon ng pag-asa si Ingrid. Saglit nga na nagkaroon ng katahimikan, pero kabaliktaran pala sa inaasahan niya ang mangyayari, dahil si Yuto ay sinimulan na siyang pagsabihan na dapat na siyang magbawas ng timbang, dapat din daw siyang matutong kumilos na parang isang tunay na babae at huwag hayaang makita ng kung sino-sino lang ang kanyang hinaharap lalo na ng isang lalaki na katulad niya. Patuloy pang nagsasalita si Yuto at hindi napapansin na nawala ang mga mata ni Ingrid dahil malapit na itong sumabog sa galit. Maya-maya ay nagwala na nga si Ingrid. Nagpakawala ito ng isang super uppercut na suntok dahilan para bumaliktad si Yuto at mawala ng malay na parang na-knockdown ni Pacquiao, kalaunan naman habang naglalakad si Ingrid ay sinalubong siya ni Yuto. Hindi naman niya ito pinasin, kaya hinabol siya nito para bigyan ng isang regalo na siya mismo ang gumawa, tila naman nawala agad ang toyo nito dahil masaya niya itong kinuha at agad na sinuot, sinabihan naman siya ni Yuto na bagay ito sa kanya kaya siguradong hahabulin siya ng mga lalaki, sumagot si Ingrid na wala siyang pakialam sa iba dahil sa kanya lang talaga siya interesado sa ngumiti na parang wala ng bukas. Ngayon ay pinakita ang isang matanda na kasama noon ni Stainfor, nakausap ang isang lalaki na nakamaskara at pinuno ng Panther Clan, iminungkahi nito sa lalaki na gumawa ng kasunduan ng maging magkapatid na sila ni Stainfor at magkatulong na talunin si Yuto. Sinang-ayunan naman ito ng lalaking nakamaskara habang ang matanda ay pabulong na sinabi na kikilos sila ayon sa plano para pabagsakin na ng tuluyan si Yuto. Lumalabas na ito ay ipinadala ng imperyo para burahin si Yuto dahil sinisira na nito ang balanse ng kapangyarihan sa kanilang mundo dahil sa marami nitong tagumpay laban sa maraming clan. Matapos naman nito ay bumalik ang eksena sa nakaraan kung saan si Rin at Felicia ay masayang nagtatampisaw habang si Yuto ay kausap ang isang lalaki na kapatid pala ni Felicia, na nagngangalang Lapthor. Sinabi nito kay Yuto na pag pinaiyak niya si Felicia ay tutuliin siya nito, sumagot naman si Yuto na hindi yun mangyayari dahil tuli na siyam, dahil pala may mahal siyang iba sa tunay niyang mundo, sa bandang huli ay nagtawanan na lang ang dalawa. Isang matanda naman ang nagpatawag ng meeting, ito pala ang ama nila Felicia at dating pinuno ng Wolf Clan, pinahayag nito na wala na siyang sapat na lakas kaya pipili na siya ng bagong magiging pinuno ng kanilang clan, lumapit ito sa dalawa saka pinahayag na pinipili niya si Yuto at hindi ang kanyang anak na si Lapthor bilang bagong pinuno ng kanilang clan. Hindi naman pumayag si Yuto dahil kailangan niya ding bumalik sa sarili niyang mundo, sinabi naman ng matanda na siya ang may sapat na kaalaman at kakayahan para pangunahan ang kanilang clan, pinilit naman ni Yuto na hindi siya kundi si Lapthor ang mas karapat dapat kaysa sa kanya, pero sumabat naman si Lapthor na wag na siya magpanggap dahil alam niya na plano niya lang talaga na pagmakhain na ayaw niya maging pinuno pero sa bandang huli ay papayag din siya dahil pinilit siya ng kanyang ama, sumagot naman si Yuto na hindi iyon totoo, pero si Lapthor ay pinahayag lang na pangarap niya talagang maging pinuno ng kanilang clan at halos maabot niya na ito, pero sa lahat ng tao ay si Yuto pa ang umagaw nito sa kanya, kasunod nito ay galit nitong inatake ang hindi nakasubscribe na nanonood, si Yuto pala, pero sinangga ito ng kanyang ama, bumagsak ito kaya tumagas ang ketchup. Hindi naman makapaniwala si Lapthor sa nagawa niya, kaya bakas ang takot sa mukha nito na tumakbo palabas habang si Felicia natulala na lang sa takot. Nilapitan ni Yuto ang matanda pero matapos nitong ihabilan sa kanya ang Wolf Clan ay tuluyan na itong kinuha ni Lord, sa puntong ito ay napasigaw na lang si Yuto, pero ginising na siya ni Felicia kaya naputol na ang pag-alaala niya sa nakaraan. Dumating naman sila Chris at AI, inireport ng mga ito na sinakop ng Panther Clan ang natatalo pa lang nila na Hoof Clan, pinahayag din ng mga ito na gumagamit ng maraming armas na gawa sa bakal ang Panther Clan kaya madali nitong natalo ang mga sundalo na nasa Hoof Clan, sinabi naman ni Yuto na impossible iyon dahil sila lang ang may lubos na kaalaman pagdating sa mga ganon uri ng sandata, at possible lang yun kung may nakanakaw ng kopya ng kanilang teknolohiya. Dito nga ay naalaala ni Yuto ang dati niyang itinuturing kapatid na si Lapthor dahil bukod sa kanya ay ito lang din ang nakakaalam ng tungkol dito, sinabi naman ni Felicia na malamang ay kuya niya nga iyon dahil kamakailan ay nagpadala ito ng sulat sa kanya, niyaya siya nito na iwan na ang clan ng Wolf at lumipat na sa clan nila, tinanong naman siya ni Yuto kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya, humingi naman ng tawad si Felicia at pinahayag na tatanggapin niya ang kahit anong parusa dahil para kay Yuto lang talaga ang katapatan at pagmamahal niya. Sinabi naman ni Yuto na hindi niya kailangang mag-alala dahil naniniwala siya sa katapatan niya at alam niya totoo ang nararamdaman nito para sa kanya.
Habang si AI naman ay baka sa mukha na hindi niya nagugustuhan ang paghaharutan ng dalawa, si Yuto naman ay idinagdag pa na sa ngayon ay hindi muna sila gagawa ng kahit anong hakbang, ngunit kinabukasan ay nakatanggap uli ng balita si Yuto na nilulusob na din ng Panther Clan maging ang clan ng Horn, dahil dito ay pinahayag niya na wala na silang pagpipilian kundi labanan ang Panther Clan kahit pa alam na nila na si Laptor ang pinuno nito. Sinang-ayunan naman ni Felicia ang pasyang ito ni Yuto. Kasunod nga nito'y nakahanda na sila Yuto para salubungin ang Panther Clan. Maya-maya naman ay dumating na nga ang puwersa nito, kaya nag-utos si Scarfear na humanda na ang lahat. Napansin naman agad ni Yuto na gumagamit ng hit and run na taktika kagaya ng ginamit nila sa Hoof Clan ang kanilang kalaban. Agad namang siyang nakaisip ng pangkontra dito, pinapwesto niya ang mga pinakamahusay niyang mamamana sa harap para abangan ang mga ito. Sumugod na nga ulit ang mga ito pero ngayon ay nagmukha na lang itong mga target shooting sa mga sundalo ni Yuto. Agad namang tumakas ang general ng Panther Clan at nag-report sa kanilang pinuno na si Laptor. Humanga naman si Laptor sa narinig niya sa kanyang general dahil nagawang palakasin agad ni Yuto ang kanyang clan sa maikling panahon lang. Sa kanito sinabi na oras na para siya na mismo ang dumurog kay Yuto. Pinasugod na nga ni Laptor ang kanyang buong puwersa sa pamumuno niya at sinimulang paligiran sila Yuto. Habang sila Yuto ay ipwenesto ang kanilang mga karwahe ng hugis pabilog, ininsulto naman ito ni Laptor na mukhang gusto pa siyang bigyan ng regalo ni Yuto bago ito mamaalam. Kasunod nito ay pinag-utos na niya na simulan na ang paglusob. Hindi naman inaakala ni Laptor na inaasahan na ni Yuto na gagawin nila ito, kaya katulad ng ibang mga clan ay nagmukha lang mga barbecue na tinuhog ang kanyang mga sundalo dahil sa mga nakatagong sibat at pana ng mga sundalo ni Yuto. Kasunod nito'y pinag-utos ni Laptor na polanan na lang ng pana ang kanilang kalaban pero nagulat sila ng mabunyag na gawa pala sa napakatibay na bakal na panangga ang nakapalibot kanila Yuto. Bumakas na nga ang pagkadismaya at galit sa mukha ni Laptor, tila nawala na rin ito sa sarili kaya ipinag-utos pa rin na wasakin ang bagay na hinarang nila Yuto para ipakita kung sino ang pinakamalakas kahit obvious naman na makakatay lang sila dahil nga dito ay sa pangalawang pagkakataon ay nagmukha na namang kawawa ang kanyang mga sundalo habang si Yuto ay nasambit na siguradong mapupunta siya sa impyerno dahil sa nagawa niyang ito. Halos maubos na nga ang mga sundalo ni Laptor kaya pinipilit na siya ng isang babae na nagngangalang Saijin na tumakas na sila. Sumagot naman si Laptor na hindi iyon maari saka pinahayag na kailangan nila ang kapangyarihan ni nito. Masaya namang sinang-ayunan ni Saijin ang alok ni Laptor. Maya-maya nga ay nakaramdam na kakaibang presensya si Yuto na tila gumugulo sa isip niya habang ang mga sundalo ni Laptor ay tila nagkaroon ng panibagong lakas. Unti-unti namang tila naglalaho si Yuto kaya natakot si Felicia pero kalaunan ay bumalik din siya sa normal. Nagmukha namang mga zombie ang mga sundalo ni Laptor na walang takot sumusugod sa puwersa nila Yuto. Kahit tamaan ito ng sibat o pana ay wala itong pakialam kaya nagkaroon ng pagkakataon si Laptor na makalapit kanila Yuto. Sinalubong naman siya ni Yuto at tinawag na kapatid. Sumagot naman ito na wala siyang karapatan na ituring siyang kapatid matapos niyang nakawin sa kanya ang lahat. Hamarang naman si Felicia para pigilan siya pero tila wala itong pakialam at naglunsad na ng atake. Sinanggay naman ito ni Yuto kaya hindi nasira ang magandang kutis ni Felicia. Maya-maya naman ay dumating na si Rin at ang kanyang buong pangkat. Dito nga ay tila hindi mapakali ang kabayo ni Laptor at tila gustong tumakas agad, habang ang mga nakakabayong sundalo niya ay tuluyan nang ang bahagang buntot na lumayas, wala nang ang nagawa si Laptor kundi tuluyan na ding umatras. Matapos naman ito itaas noong pinagmalaki ni Yuto na mahirap makontrol ang mga camel ay naging epektibo naman ito dahil nagawa nilang maitaboy si Laptor at kanyang puwersa ng mga nakasakay sa kabayo dahil hindi gusto ng mga kabayo ang amoy ng camel. Sa kabilang banda ay malungkot naman na humihingi ng tawad si Felicia dahil hindi niya nagawang protektahan si Yuto laban sa kanyang kapatid. Nakangiti naman na sinabi ni Yuto na wag na niyang alalahanin iyon dahil nakamit naman nila ang tagumpay at tuluyan ng naitaboy si Laptor at kanyang clan sa kanilang bayan at muli ay nakamit na naman nila ang tagumpay sa digmaan. At yun nga mga kaanimak, hanggang dito na lang muna ngayon ang ating recap pero sa susunod ay ikwekwento ko na lahat ng natitirang episode nito hanggang dulo, kaya kung trip mo pa yung mapanood ay tumambay ka lang sa aking channel dahil ako na ang bahala sa inyo. Yun nga, maraming salamat at sanay nag-enjoy kayo sa panonood. Hasta la vista mga kaanimak.